No, sinabi nga na tatlong ground yung naging basihan ng pagkakaroon ng rejection. Yung una ay kung risk ba, kung flight risk ba si dating Pangulong Duterte, kung may posibilidad ba siya na kumbaga mag-abscond or tumakas dito sa kanyang kaso. Pangalawa ay kung yung guarantees na binibigay ng state kung na kumbaga kung na exhaust ba yon ng pre-trial chamber, yun ang sinasabi ng depensa. At ikatlo ay yung humanitarian grounds nga. Dun sa tatlong grounds na yon rejected at isa sa mga sinasabi nga nila na nananatili na yung popularidad din ni dating Pangulong Duterte, Hala hindi lang ka. sa Pilipinas, kundi lalo sa kung saan siya naelekta doon sa Davao City bilang mayor noong May 2025. Kasama na rin yan sa mga factors. Kabilang na rin ang sinasabi na financial capability o yung tinatawag din nila na mga contacts, international contacts, lahat yan ikonsidera ng appeals chamber para dito sa resulta ng kaso. So ayun, ito ay ayon dun sa Article 58(1)(b) ng Rome Statute at yun nga ang napagdesisyonan nila na hindi nakapagpakita ang depensa ng sufficient grounds para ma-revoke or ma-reject yung mga desisyon ng pre-trial chamber nung September 2025, Mel. So yun nga, no, buti na lamang at na-reject itong interim release ni dating Pangulong Duterte para magkaroon ng hustisya ang mga libo-libong pinatay nung administrasyon niya. Kasi talaga namang maimpluwensya pa itong si Duterte. At delikado talaga kung palalabasin pa ito. Lalo na kung dyan pa idediretso sa Davao. Nanalo pa nga siya dyan nung eleksyon eh. 'Di ba? Kaya risk talaga. Flight risk talaga. Kung talagang hahayaan na bigyan ng pansamantalang kalayaan. At lalo na magpunta pa rito yan sa Pilipinas. Kasi halatang kunwari lang naman itong unfit to trial, ano, na pinapalabas ni Duterte. Hala ka. Na kunwari, meron na siyang cognitive impairment. Tumatakas lang ito sa accountability eh. Bobo ka! At ang gusto lang nito, i-delay yung proseso. Dahil alam niya, guilty siya sa mga pagpatay dito nung administrasyon niya. Biro mo, ang mga pinagpapatay niya, yung mga mahihirap, yung mga small time pusher, tsaka mga addict. Kaya tapos, hindi lang yon, buti sana kung wala siyang pinaprotektahan ng mga drug lord. Ang nangyari pala, ang pinatay niya, yung mga kakompetensya lang niya dun sa droga. Hala ka. Pero yung sarili niyang grupo, sarili niyang kasindikato, sina Michael Yang, sina Sammy Oy, Charlie Tan, Peter Lim, yun, buhay na buhay. At namamayagpag dun sa Davao. At ang Davao Group. Kasama yung Davao Group. Hindi mo na nga magampanan yung obligasyon mo bilang presidente na walang magutom na bawat Pilipino. Papapatayin mo pa kapag nag-pusher. Yun naman kapit lang naman sa patalim yung mga yon. Ginagawa lang naman yun para makakain sila. Samantala yung mga bilyon-bilyon na nagnanakaw dyan sa flood control, mas matindi pa ang perwisyo na ginagawa sa bayan. Mga buwis ng taong bayan ng ninanakaw, tapos buhay na buhay. May mga helicopter pa at may mga aeroplano pa. Kaya justice will be served. Uuwi yan si Duterte nakagarapon. At hindi na matutuloy ang paggilit ni Ken Garcia. Kasi nga, hindi nyo naman napauwi dito si Duterte sa Pilipinas.